Nasa harap niyo po ngayon ang bagong CF Moto 750 SRS. Ano yung mga basic specs at ano yung mga mapapansin nating parts dito at paano natin siya mako-compare sa mga iba pang bikes na nagamit ko na. Mag-start tayo sa makina. 750 SRS, 749cc to be exact. At meron tong power na 110 HP at 10,250 RPM at may sipa naman na 80 Nm of torque at 9,000 RPM. Ang camshaft naman nito ay dual overhead cam, 16 bulbs. Ang bore at stroke ay 72 by 46.0. Para sa tangke naman, meron tong 17 liters fuel capacity. At yan, kung makikita nyo po, ganyan siya kalaki. At ang timbang naman ng 750 SRS ay 213 kilograms. So, para sa 750cc, may kabigatan daw yung bike. Ngayon din, pakiramdaman natin, baka pag nakapark, mabigat nga. Now na tinayo ko siya, medyo mabigat nga. At pag nililikot natin ganyan, hindi naman siya ganun ka-top heavy. At babanggitin ko po sa inyo na pagka nire-ride ko to, halos wala na at di ko na maramdaman yung bigat na yon. Pag tinutulak-tulak naman, doon ko feel na parang Z1000 yung tinutulak ko. Close yung bigat nila. Kasi ang stock na timbang ng Z1000 ay 221 kilograms. Hindi nagkakalayo. Lalo na kung full tank to, 226 kilograms na to. Pero syempre po, dahil matangkad tayo, gusto rin nating malaman kamusta naman to sa 5'2 na height. At sa lady rider, papaupuin ko po yung partner ko para malaman natin kung abot niya at kung gaano kabigat para sa kanya. Tinry na namin itayo kanina pero medyo nahirapan siya kaya alalayan ko muna po. Ganyan po ang itsura nyo pagka kayo ay 5'2". Lagay ko na lang sa screen yung inseam height niya. Alam ko 28 inches yung inseam height niya. At siya ay 50 kilos. Uy! Ilan? 46 lang. Okay lang. So ganyan po itsura. Ano masabi mo? Sigaw mo yung camera. Sobrang bigat. Pero compare mo sa Z1000 natin, nagtatayo niya yun kahit sila mag-isa, nabibitawan ko yun. Tapos papabayaan ko siya. Dito kailangan ko lalayan kasi hindi niya gamay at talagang mas napil niya yung bigat dito. Napagana po kasi yung Z1000 ko. Napalitan ng exhaust, sprocket set. Thank you kay Sir MM189 at sa mga tropa. Tingnan naman natin ano yung itsura pagka magkaangkasan dito sa bike. Tingnan po natin ano yung itsura pag mag-aangkasan. Sige, sakay. Medyo bumaba yung seat height pagka nag-angkas. Depende sa adjustment yun ng suspension. Para sa akin, sakto lang yung bigat. Yung mga mas mabibigat kasi tayong bike na nahawakan. Okay lang, makikita ka sa vlog. Sige lang. Ano name mo, brother? Angelico po. Shoutout kay Angelico. Yes, sa Facebook, Live Followers, at YouTube. Instagram, pati pa. Sige po. Thank you po. Thank you. Pwede ko yung pakomba. Sige, konti lang. Ano ba ko yung pwedeng beginner bike? 4R the best, saka yung 450 SR, saka Ninja 400. Ninja 400. 450 NK, yun ang bike. 450 SR. Oh, di din. Kamusta nga pala sa yung upuan, no? Sobrang tigas. Sobrang tigas. Ba't kaya madamot sa angkasan CF Moto, no? So, ganito yung texture ng upuan. Pero sa rider, ang lambot. Kala mo seat cowl. Kala mo seat cowl. Oo, ganun na nga yung dating. Siguro kaya madamot sa angkasan tong bike or let's say CF Moto kasi nga mas lalakas yung gas consumption pag may angkas. Yun ang pansin ko sa mga CF Moto, guys. Kasi yung consumption na siya ni Z1000 ko. Nasa 13 kmpl pababa. Pero 750cc lang to. Pero titipid naman to, guys, yung consumption niya. Kung chill kayo, kaya naman. Pero pag medyo na papamix riding kayo, medyo ramdam at kita sa dash, pwede nyo ring i-full tank method at mapapanood nyo po yung iba pang mga vlogs about dito sa pag-a-adjust ng chain, pati adjust ng mga settings, pagmamap sa display, doon na po sa may-ari nitong bike na si Boss M. Tropa po natin sa Tambike Squad. At pinareview niya po sa atin itong napaka-pogi niyang bike na bagong-bago pa, 750 SRS. Abangan nyo rin po yung mga gagawin niyang upgrades dito. Katulad ng ginawa namin sa susunod na vlog nito. Bread box delete na po natin. Paka-pogi, 4 na exhaust. Presyo nga pala nito nung in-announce ay 566,900,000. Ito nga pala yung mga nadagdag na nung owner dito. Slider. Ayan, meron na siyang available agad. At nakakatawa dito sa CF Moto, guys.
Sila na rin mismo gumagawa ng mga accessories para sa bikes nila. Tapos, yung spool. Ito naman ay Evotech sa Shopee Racing. The rest dito ay stock pa. Katulad itong winglet. As per stock, meron na agad siyang winglet na design ng CF Moto para siguro mas effective at hindi lang maging forma. Sa gearing nito, same pa rin sa ibang manual bikes. 1 down, 5 up. Ayan. Tapos 5 up, 6 gear. Upshift lang yung kanyang quick shifter, hindi auto blip. Kadalasan pag may auto blip, dapat naka ride by wire. Ito po ay hindi naging ride by wire. Pero nung ina-announce to nung una, in-expect nila na baka may auto blip na kasi from 675SR, quick shift up lang yung naging available. Dito, akala nila up and down na kasi syempre, ganyan mahilig ang CF, nag-upgrade na kada bike. Pero para sa price niya, sulit na rin naman na kasi. Dahil, naka-TFT display na rin kayo ulit dito, merong steering damper, tapos sa ganitong paraan po siya on NFC card. Tapos kahit di nyo dala tong NFC card, pag connected yung phone nyo dito sa bike gamit ang CF Moto app, mapapaandar nyo yung bike. Tapos dito yung starter switch ng makina syempre. Kaya lang syempre dapat lagi nyo pa rin itong dala. Dalawa po yung ibibigay sa inyong ganito at huwag nyo po iwawala. Dito nyo lang yan itatap. Ayan. Bilis lang naman, pwede nyo na itago to. Para patayin naman yung bike, pag gusto nyo patayin, hold nyo lang ito. Tapos pwede na rin mag-lock yung manibela dahil hinold natin to. Ayan, nakalock na guys. Pwede namang hindi mag-lock yung manibela kung hindi natin to hinold at tinayaan lang natin nag-auto power off yung bike at nasaset yun sa CF Moto app. Ganito ulit animation niya pag tinap. Automatic naka-unlock na rin yung manibela. Napaka-poging display. Astig mag-design ng CF Moto ano. Tapos mag-start na rin po siya agad. At after ng 5 seconds, automatic siyang mag-off. Yan naman yung hindi maglalak yung manibela basta-basta. Para mag-lock yung manibela, hold natin to. Add lang natin na dapat na ginagamit natin gasolina dito ay 95 octane. Higher the better. Pero okay naman na 95 octane all the way. Para buksan yung tangke, pipindutin nyo lang yan. Siyempre, uy, paano yun? Ang dali palang buksan. After nating isara yan, dahil kaka-off lang ng bike, hindi na natin siya mabubuksan ulit guys. So, pag kaka-off pa lang ng bike, bibigyan niya kayo ng time para makapagpakarga. Galing ano? Hanapan natin butas pero wala pa ako masabing bad dito eh. Bukod sa fuel consumption, the rest, ang ganda at ang sayang gamitin. Sarap sa feeling ng bike, lalo na ang forma pa. Pakita natin sa inyo yung animation ng ilaw pag tinatap nyo yung NFC card. Napakaangas talagang mag-design ng CF. Kita nyo yung animation na yun, pogi. Tapos ang liwanag ng ilaw, eto yung daytime running light pa lang. Signal lights niya nandito na. Sa side mirror, parang sa ZX-10R. Ang ganda po nung ganyan. Hindi yung nakalitaw lang sa gilid. At pag signal light natin siya, ganito siya. Ayan. Hazard. Sa likod naman, tignan natin. Ito yung signal lights niya. Maliwanag at maganda yung ilaw. Hazard. Brake light. Pakita pa natin sa halik sa mas malayo. Grabe ang pogi. Na-highlight yung pagkabago ng LED ng motor, yung forma. At yan, napakaganda. Napapalitan din po to. Sana sukat dito yung parang sa R1. Angas din nun. Tapos yung exhaust, nakakahinayang siyang palitan ng ibang brand kasi design na para dito eh. Depende na lang kung mag-underbelly na lang kayo. Tapos ipoporma nyo na talaga yung likod. Hindi kayo mag-aangkas. Tanggalin nyo na po lahat. Ang laking igagaan din ng bike. Nasa 10 kilos din to nung binuhat namin. Hindi pa kasama yung bread box. May catalytic pa po ito. Banggitin ko lang ulit. At yan, napakapog, napakalinis. Napakaangas guys. Ang galing pumorma ng bike ng CF Moto. Inline 4 guys. So ito po ay inline 4 cylinder na
Hindi tulad nung nakaraan na 675 SR, 3-cylinder pa lang po yun. Pero bumom na rin yung tunog nila parehas. Sa calipers nga pala guys, naka Brembo to, dual calipers, dual disc brake, at may brake cooling design pa. Lagay naman natin sa text yung kanyang suspension, adjustable din. At nagulat kami dito sa brake calipers sa likod guys. Guess what? Brembo din. Ayan guys, di lang ganong kita pero logo din ng Brembo. Ito pwede rin tanggalin to, plastic lang naman to. At napakaangas na single-sided swing arm siya, no? Usually sa Kawasaki at sa ibang bikes, Nissin calipers na yung likod. BMW lang yung alam ko na pati likod Brembo. Ngayon, pati itong 750 SRS, Brembo. Napakalupit. Mas sensitive ang ABS ng CF Motobikes para sa akin. Last na gagawin ko na dito sa walk around vlog ay i-cold start, sound check, tapos next na natin is yung riding feeling. Angas, ang ganda ng tunog. Ang tulin nga daw pakinggan, sabi ni Bebe nung parating pa lang ako sa amin, dala tong bike. Ganito po yung itsura niya sa 750 SRS pag umaandar na kayo, kung gaano kapogi. Smooth nung braking, ganda. Brembo talaga. Parang Tron. Ang talim pala nito guys, ingat, sakit. Nung tinapi ko gamit yung thumb ko. Yan. Tayo. Namaya naka-proper gear na tayo pagka nireview natin to sa NLEX sa Expressway. Enjoy niyo po yung POV dito. At kung ano yung mararamdaman natin, katulad dun sa impression ride. Ang tigas. Ang tigas daw ng upuan, sabi ni Bebe. Eh, ganun talaga. CF Motobikes. May adventure bike sila na yun, friendly na para sa angkasan. Pero yung mga sport bike nila, naked bike, talagang napakatitikas po ng upuan. Hindi ko advise kay Boss M na patabaan yung upuan kasi ganun din eh. Patungan niya na lang ng foam para hindi nawawala yung forma. Para pag solo ride siya, nandun pa rin yung angas nung stock na foam. Pero kanya-kanya po yan. Kung kayo ay owner nito, pwede nyo pakapalan yung foam or pwedeng patungan nyo na lang pagka may angkas lang kayo. At iba pang mga pwedeng malaman dito sa bikes. Like na lang po kayo sa page ni Boss M. Ayan po. Kasi ibablog niya po yung iba pang pwede nyong malaman dito. Alright, syempre kain muna tayo sa Degrees bago umalis. Ito yung bread box niya, ganyan kalaki. Naiuwi natin. At yun yung next vlog. Inuna lang natin yung upload ng review kasi marami na naghihintay na ito. Dahil hindi niya maitayo kanina yung 750 SRS, papakita sa atin ng OBR ko na kaya niya yung Z1. Kasi napagaan na to eh. Saka medyo mas mababa yung seat height ng Z1 natin. Hindi, ligaw mo muna yung manibela dun. Kahit pa paano, may confidence siya kahit mabigat to. Tinatayo niya. Nahirapan siya pero kaya niya i-balance. Parang same lang ng taas pero dahil pag di mo kabisado yung bike din at medyo mas mabigat na ng konti, may iglang ka ng i-balance eh. Ito, hindi ko kailangan i-assist, kaya niya itayo at ibaba. Nice, let's go, kain muna tayo. Nakapanibago na wala kang hinuhugot na susi. Nakakaalangan pag iniwan mo yung bike. Order po, isang tortang talong na may rice. So, umorder na. Okay, done order. Boss, kumusta? Alright guys, let's go. Moving na tayo. Dala na natin tong 750 SRS. Tire pressure na ito now, huli ko nakita ay 33 sa harap. Tapos 37 sa likod. Medyo matigas para sa nakasanayan nating adjust. Warm naman na to dahil ginamit kanina at full tank na rin. Tara, anong feeling ulit? From impression ride. Lalo ngayon may tunog na. Napa-bread box delete na natin. May catalytic pa guys, kaya para medyo ngongopa sa camera. Para di rin mag-backfire. Baka kasi wala pang remap dito dahil bago pa. Pero kaya na itong i-AFR ni Sir Overdrive para sa mga naka 750 SRS. PM lang po kayo sa page niya.
responsive ng bike. Hindi na siya nabibitin from 4RR. Sa gabi, first time ko lang ito magagamit. Lakas ng ilaw niya kanina. Ngayon, parang wala akong nakikita ng ilaw. Hindi kasing ka-solid nung pagka-projector lamp nung 450NK ko. Nakita mo yung guhit sa daan. Well, depende siguro kung gaano kadilim yung daanan dinadaan natin. Baka makita natin yung guhit nung shape ng ilaw. Position na ito masarap, posture, relax. Mas gusto ko kahit pa paano compare sa 6R na talagang pagpagod ka na, iindayin mo. Ito, pagpagod ka na, medyo relax ka pa kahit nakasubsob ka. Perfect yung position niya. Sarap. Mapapang long ride to. Yung angkasan lang talaga, hindi nga lang niya mapipil masyado. Kamusta po sa inyo yung sound? Pro impression ride. Ngayon na may ano na, tunog na i-ride natin. Ang nimble ng bike na to, guys. Wow, parang Tron nga daw eh. Ang sarap naman ni Bonking. Maganda yung compound ng gulong na ito, guys. Grabe naman tunog yun. Sarap. Pagka di tayo nakayuko, ramdam natin yung hangin dahil maliit pa yung visor. Pero pag yumuko tayo, ayan, taguna, no? Hindi nyo na rin masyado marinig yung wind noise sa camera. Tapos enough yung space sa likod para makapag-atras tayo ng turn signal nya. Umihinto ba to pagka ano lang, change lane? Mukhang hindi. Off natin. So, yun, may quick shifter up siya. Sarap ng tunog, ganda, smooth, responsive, mabilis, walang jerky. Pero wala siyang auto blip kasi po hindi siya ride by wire. Sa 6 gear, yes, as usual, hindi na siya ganun ka-torque, pero mabilis pa rin. Ayun o, makakasingit-singit. Pag umangat tayo, lalakas na siguro yung wind noise. Sige natin. Ayan, relax posture natin, pasok na uli. Stable yung bike, guys. Mararamdaman nyo siya pag ginaganto-ganto nyo ng konti. Sa mga emergency, iwas sa mga mangyayari sa daan. Hindi kayo i-slide na ito basta-basta. Be safe, drive smart. Yan, ganyan dapat. Mabagal na mabilis. Mag-ingat at talinuhan. Assume, defensive driving. Quick stop tayo as usual para i-check yung footage kung meron tayong audio para di sayang yung ikot natin. Tapos para marinig yung downshift niya sa rev match. Sa lubak, okay na okay din suspension, na-adjust na rin to. Kahit mataas yung PSI, hindi ako natatagtagan. Maganda yung pagkakatagtag niya, hindi rin masyadong malambot. Kala mo may auto blip eh. Sarap. First gear torque, pakaramdaman natin. Oh. Oh. Lakas, guys. Ingat. Oh. Okay, check lang tayo ng ating camera footage. Mabilis lang. Naalala ko tuloy yung launch control ginawa ko dito sa 10R. Katakot yun, guys. Kaya laging pray din. Hindi maganda yung pinestuhan ko Pwestuhan ng truck to Pakita lang natin ulit yung bike kung gaano kapogi pagka nakapark. Ayun, automatic na siyang nag-off. Hindi naman natin pinindot. Maiwan lang din saglit yung kanyang headlight. Gaano katagal? Tignan natin. 5, 4. Okay, 5 seconds siguro. Di ko lang nabilang agad. Napakapogi. Napakaganda lalo sa gabi. Kitang-kita. Naka-ceramic coating na rin to, guys. Kaya ganyan siya kakinang. Yung mga dapat niyang malaman sa app, sa pagmamapa sa phone, doon na lang isi-share ni Boss M sa kanyang FB page dahil sa kanya tong motor para ma-content niya po. Weekly na lang po tayo nag-upload ngayon dahil madalang po tayo lumabas at busy at syempre may crisis para may upload pa rin tayo. Angas, okay yung shot natin, malinis. Yung nakaka-curious dito no? Paano i-adjust yung chain pagka single-sided swing arm? Hindi ko siya na-videoan, guys, kasi nung nasa Moto Classica kami, hindi siya kita, nasa loob siya ng
pinag-change oilan. Tapos kamusta sa inyo yung langis na ginamit, no? Okay ba sa inyo yun? After ng break-in na ito, for sure, baka kami na lang din mag-change oil. Medyo mahirap lang kasi parang may tatanggalin pang pairings. Pero kakayanin. Kasi mahal ng gas at toll fee. At kaya naman i-DIY ang mga basic PMS na change oil. Pero pagdating sa mga mas komplikado na like braking system, suspension tuning, at mga ibang repairs, mga air filter, total body cleaning, may re-recommenda natin kay Sir MM189 na natin yon, ipagkakatiwala at pupuntahan. Ito yung NFC guys, wag na iwawala. Diyan nakakatakot lang, baka kasi mola. Pwedeng pagkatap nyo, bitawan nyo na agad ayos na rin. Double check, nandito. Okay. Angas ng display, sporty. Ito yung sports touring guys na hindi katulad ng Ninja 1000 na mukhang alam mong sports touring. Ito, ang sporty niya tingnan. Arangkada guys, first gear. Pero break-in pa to kaya hindi natin masyadong sasagad. 103 o 107 ang top speed nito sa first gear. Pero yung gulat factor, kamusta ba yung lakas? Wow, ganda ng tunog. Partida may catalytic pa to. Para di siya mag-backfire. Baka kasi syempre, di ba? Masyado maging lean yung bike. Adjustable mirrors at may signal lights sa pogi. Ganda. Ngayon nakasiwan ako, naka-stealth mirror ako kasi naked bike. Pero pag nag-sport bike ako na ganito yung side mirror katulad sa 10R, hindi ko napapalitan. Kaya dapat makapag-sport bike tayo soon. Second gear pull, kamusta? Grabe, ang smooth ng quick shifter guys. Sarap gamitin. Hindi lang siya same ng punchy ng Z1000 kasi 1000 yun, tapos naka-remap. Medyo maghihintay ka rin pala ng power pag sanay ka na sa mga talagang malalakas na bike. Pero galing ka ng 4R, ang bilis nito. Ang bilis ng 200. Mabilis siya mag-pick up ng power, hindi ka na lalong maghihintay pa. Saka ang saya niyang gamitin sa national road. Ang likse. Tapos okay yung suspension talaga. Yung gas consumption lang, kailangan sobrang tipid mo talaga para kung gusto mo maging matipid yung gas mo. It's a very perfect bike. Lalo na yung position, sarap ng position. Mas gusto ko yung position dito kaysa sa 675 SR. Sub kasi yung handlebar or clip-ons ni 675 SR, pero yung tapakan niya hindi aggressive, so hindi nagmamatch for me. Isang malapitang rev match pa ulit with clutch. Sarap. Sa Z1 natin, minsan kaya natin na wala na rin clutch kasi kabisado natin yung bike natin. Sir, pwede card? Thank you. Ang dali lang din kulin ng neutral nito guys. Yung NK400 sa yung mga ibang bikes 450 SR, pagka hindi nila na-adjust ng tama, ang hirap kunin ng neutral. Ikot lang tayo Pulilan guys. Ayun o, I heart Pulilan. Pwede ka rin sana sa bypass testing, kaso syempre wala naman ako masyadong sasabihin eh. Gusto lang nating marinig, ma-enjoy yung feeling dito sa bike, lalo't nakakadilit na. Parang naulit lang yung impression ride vlog. Tapos madilim din kasi doon sa bypass. Dito kahit paano maliwanag, masarap panoorin. Yung ilaw niya, yun na lang. Yun din pala maganda sana makakita, no? Pag madilim, kung kamusta nga ba. Medyo sabog kasi, oh. Pero maliwanag kanina to eh, nung nasa madilim akong part. Preno, di ko masabing nandun agad yung brakes eh. Teka, tap lang tayo ulit. Pero pag napiga mo na siya, smooth siya. Hindi siya yung dahil late mo napiga, ang lakas bigla. Kaya okay lang din pala yung ganun.
muna tayo mag-gloves. Taka. So yung sa preno niya guys, both harap at likod. Eto wala akong ma-feel pa. Sa ibang Brembo, feel mo na agad yan. Napaka-importante nun kasi nandun na agad yung responsiveness ng brake para maging safe ka sa mga emergency brakes mo. Dito, wala pa to. Pero pag kumagat na siya, maganda pa rin pala kasi smooth. Pag napiga mo ng ganun. Smooth. Medyo hindi lang okay sa akin na masanay ka sa ganung braking system. Kasi pag lumipat ka ng BMW na Brembo din, baka masanay ka ganun ang piga mo sa preno. Malakas yun. So, delicate yun. Baka kahit may ABS, magulat kayo. So, yun yung mga thoughts na natututunan natin dito sa vlog na share natin dahil nakakagamit tayo ng iba't ibang bikes. Ducati na lang, hindi natin nagagamit. Saka ano pa ba? MB Agusta, GS, ganyan. Hindi, may BMW F9 eh. Tapos, sa kapag Triumph na rin naman na. Sarap ng experience natin sa motovlog journey natin kahit na medyo mahirap at mahirap talaga pala. Pero mahalaga, save natin memories at nag-enjoy tayo. Parinig natin yung limiter sound pala na ito na umaandar. Eka, usod tayo. Are we still recording? Let's go. Check ba ang bug? Save? Okay. Ang responsive nung clutch pa lang under na yung bike. Oh! Sarap ng tunog. Magbabounce yung basa. Sige, bounce, benta, bounce. Sarap naman. So, hindi na tayo naka-stealth mirror kasi pogi na tignan sa bike yung stock na mirrors niya pagka sport bike. Kahit pa paano. Unlike sa naked, gara talaga eh. Sa 4th gear na full dahil naka 1,000 tayo, hindi natin feel yung hatak pa. Pero mabilis yun guys Ang sarap ng position. Parang yung na-feel ko sa Ninja 400 at 10R saka 6R. Yung tagal mo na kayo sa expressway, para ka na sa jet fighter. Saya. Sayang po kasi di natin na-try yung 675SR nun sa expressway, no? Baka sana mas maganda pa yung nasabi natin. Pero mas gusto ko yata yung dash nung 675SR. Pero pogi rin naman yung dash na 750SRS. Kayo, kamusta sa inyo guys? Sarap ng position ko dito. Nakapatong yung sigo ko sa tuhod ko. Pogi. Top speed po na ito, ilagay na lang natin sa screen kasi hindi po natin siya pwedeng testingin dito sa expressway, may speed limit po. Nagsisignal po tayo pagka talagang mabagal lang tayo magmotor. Parang kotse. Pero minsan mas safe na ilipat mo na lang ng lane dahil motor ka naman. True experience, matututunan nyo po yan. May mugs doon nakagilid. Delikado yun So yeah, medyo bitin yung ating rollout pero sobrang ganda pa rin na mapanood sa ganito. Thank you na marami Boss Marvin, owner ng Tigris at owner na tong bike. Tropa natin sa Tambay Squad. Like po kayo sa page niya para ma-enjoy nyo rin po yung 750 SRS sa mga susunod niyang content dito. Tayo hanggang impression ride, pag-release at pagre-review lang po. Sarap. Sa pauling malupit na sound. Kailangan naka-neutral eh. Sarap.
control guys, no? Ganun yung tunog ng launch control ng ZH2 eh. Sa ZX-10R medyo tas ang pogi nun sa GSX-R. Ilaw niya, ayan siya pagka medyo madilim na guys. Parang hindi kasing linaw ng projector lamp ng 450 NK ko. Vibration, wala. Yun nga pala. Sobrang smooth. Lakas, ang ganda ng preno sa harap. Brembo is Brembo kahit na hindi Brembo yung calipers niya. Ay, yung ano niya. Yung brake master niya kahit di Brembo. Siyempre, feel mo na rin yung pagka-Brembo dun. As sa pag-banking, sarap talaga. Position, okay. Hindi ko naman iniinda masyado yung pagtama sa legs. Okay naman. Totopi naman yan. Sa angkasan lang talaga. Diyan. Sa mga bibili ng bike na to, may enjoy at masusulit nyo siya kung hindi kayo power junkie na nakapag-try na ng 1000cc. Kung mag-upgrade kayo for middle or pwede na mag-settle, sobrang good set to. Masaya gamitin. Gusto ko nga nito. Kumayaman lang ako. Ito gusto ko pang luwas-luwas. Pag breakfast ride, Z1. O kaya mas matlakas pa. Pero yung mga long rides, biyahe-biyahe, nimble oh. Para sa bike, para sa sport bike. Tapos automatic nag-obvious signal light niya pagka paliko talaga kayo. Rom. Second gear. Wow, lakas. Oh. Yung brake sa likod kagat-agad yung ABS, solid. Oh, baka may lumabas. High beam. Alright. Ay, parang mas malakas pa yung passing ah. Baka dahil nag-reflect lang. Uy, na-neutral ba tayo? Ang bilis ng pre-wheel oh. Tuloy naman ng pre-wheel ng bike. So hindi natin agad pinapasok yan. Tapos usually second gear muna agad. O kaya pag nakahinto ka na first gear, para hindi kumatok, hindi masakit pakinggan. Alright guys, thanks you for watching sa panonood ng vlog natin sa review natin ng 750 SRS. Napakasayang gamitin ng bike at napakapogi ng tunog at tulin. Solid. Grabe. Maghihinto tong bus eh. Kaya ma-overtake tayo. Aba. Mag-u-turn ako pagka hindi ka uminto. Mukhang diretso pa ako nun. Pero huwag kayong pupunta sa ganung pwesto ng mga bus at truck guys ha. Kung di nyo kabisado kung gigilid ba talaga. At naka-ready po tayo nun. Kung sakaling dumiretso yung bus, hindi natin tutuloy iliko natin. Busina, gawin nyo rin po. Make sure nakita kayo ng bus. Uy, paano ako lalabas? Ayun o, yun pa isa guys. Pasok na pasok to sa mga singitan. At ang ating fuel consumption average sa ganung takbuhan ay 7.5 L per 100 kilometers. Galing, iiwanan mo na lang. Medyo nakakapanibago, baka masanay ka sa 750 SRS, tapos lumipat ka sa bike na may susi, iiwanan mo bigla. Sakto. Boss, maraming salamat. Thank you. Sabi ko sa kanila, pag gusto nilang malaman yung adjust ng suspension at chain, pati yung sa map, sa phone, sa screen, sa'yo na, sa page mo na. Ang ganda ng tunog, boss. Ang tulin, pakinggan. Sa camera, pakinggan mo rin after. Pag sa peeling, parang hindi siya makakatulong, no? Pero sana. Pag hindi, meron pa isa. Honeycomb, malambot talaga. O para pati ito na upuan mo, madam. Pa-customize kayo para kasama to sa upuan. Kasi pag tinabas to, tataas pero maliit pa rin. Maganda kasama na itong maupuan. Hindi, nandito naman yung bigat eh. Kumbaga para lang hindi lahat ng bigat maging even. Pag to madulas ba? Pawak nga. Ay, wag muna pala. Baka ma-stress si madam pag madulas. Dapat yan, pag kasi sa pairings yan, boss, makapit. Pag dito madulas, ay di niya mapipil to, baka di niya rin magustuhan. Ang dulas talaga nung ano niya. Dulas. Ngayon, pag meron. Makapal na plastic siya eh. Hindi siya kagaya ng leather na to. Oo nga eh. Ay, okay. Ah, hindi madulas. May napil kang pagbabago kahit pa paano.
Ingat, ingat. Thank you, thank you. Thank you, man. Thank you, boss. Thank you, madam.